nanonood din sa atin ngayon, may Operations Horus daw. Yan nga pag-usapan natin. Kasi yun ang binabanggit ko noon na nag-usap-usap sila dyan sa may safe house. Dyan sa may malapit lang sa Batasan Complex. No? Kasama po mga komunistang teroristang grupo. Kaya nag-live na po si Ka Eric para ma-discuss natin ng maayos. We can discuss thoroughly ang mga usapin tungkol sa pagkakabunyag nitong Operation Horus o Special Operations Plan upang wasakin at durugin at paralisahin at lumpuin ang Duterte Political Group. No? I-discuss natin yan maya-maya. No? Hindi ko pa pinost sa aking Facebook pero i-discuss na ngayon ni Ka Eric. Kaya invite na po natin sila na makinig. At thank you Joby Ibarlia and Sinaida Lee. Kapatid dito ng kambal na mga kaibigan natin na si Ma'am Linda at si Ma'am Emmy sa Vienna, Austria. Binabati natin po at binibigyan ng pagpupugay ang mga magigiting na kaibigan. No? Pinapabati ito ni Ma'am Fair at ni Doc Elmer. At sila din po ito nanonood din sa atin sa Ka Eric Celis YouTube channel at kahit nung nasa SMNI pa po tayo. Si Dr. Juan Di Carlo Poach Viloria ng Vegan Ilocos Sur. Ayan, Doc, binati na kita at sa mga kaibigan mo na nakakilala kay Dr. Juan Di Carlo Poach Viloria at kay Ma'am Elvera Serena ng General Santos City. Sa Mindanao naman ito. So ito po ay special request ng ating butihing kaibigan na sina Doc Elmer at si Ma'am Fair. At ganoon din po, binabati natin dyan si Brother Roy na tinulungan niya ko kanina kung paano gumamit ng bus ride sa New York. Thank you, Brother Roy. At nandyan ka na nandito na po ako sa pinuntahan ko sa East Coast ng Estados Unidos. Okay? So again, pagbati sa lahat ng mga nanonood ngayon at lalo na po doon kina Doc Poach Viloria at kay Ma'am Elvira Gingging Serena. Gingging Sadyang Abay Serena. Ayun. So, start na po tayo, no, mga kababayan. May lumabas po ng mga dokumento at ito na ang nagpapatotoo that there is a very systematic and deliberate plan, no, Elmer de Hilio, mayong aga sa imo Ka Eric, no? Watching from Palawan and Saldi Abainsya Suarez. Simulan na po natin itong Oplan Horus, no? Para ma-interpret natin ito. At ito na po ang nagpapatotoo na hindi po gawa-gawang kwento. Ang ibinigay na source po ng ating impormasyon na dati po siyang naging undersecretary sa mataas na security sector level na antas ng pagiging opisyal ng gobyerno nang ibinunyag niya ang serye ng mga pagpupulong nila Martin Romualdez, nila Saldico at iba pang matataas na opisyal ng Kamara de Representante, including itong si Dalipi. Ito nagpirma ng Oplan na ito na ngayon ay pinamumudmud nila sa mga key leaders ng Grupo ng Lakas CMD na bulgar at kumakalat ngayon. Ito rin po ang ibinulgar nitong former undersecretary ng security sector na nasaksihan niya kung papaano po ang mga pagpupulong na ito ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives. Kagaya po nila Franz Castro at iba pa niyang kasamahan dyan sa malaking bahay sa isang mamahaling subdivision malapit po sa Batasang Pambansa Complex o sa House of Representatives, no, dyan sa Quezon City. Basahin ko muna po itong nakuha po na pinadala sa atin na dokumento tungkol sa Oplan Horus nila, no? Okay. So, Pong, makinig ka rin dyan po, nakikinig yata si Pong. Isa din po ito sa tumulong sa atin na magkaroon ng access Lemuel Villanueva tungkol po dito sa balitang ito, no? Ito po ay ipinaabot sa atin na magkakaroon po ng meeting na mahigit 200 na mga leaders ng Lakas CMD. Grupo po ito ni Martin Romualdez sa Malacanang. At ito nga nagtuloy-tuloy na at nangyari na ang meeting na ito na pinadala nito sa akin 2 days ago ko pa ito na-receive, no? At ito pong pinag-usapan sa meeting na ito.
Mid-election final campaign, sprint action plan. So ito po yung latest, no? Latest po ito. At ito po ay lakas CMD meeting Tuesday, April 22, 2025. So ngayon dyan sa Pilipinas, I think is Tuesday ng Wednesday na ng umaga, no? Sa Pilipinas. So kahapon ito, kung sa Philippine Standard Time, kahapon po ito. Fong Li Alok, hello Sir Eric, at J. Aruli and Flora Miha, and Chuderich Senieres. Okay, ito po, meeting schedule. Oh. Pero ang ipinadala sa akin, the same na document na ipinakita sa akin 2 days ago, na magkakaroon nga ng pagpupulong ang mga matataas na leaders at opisyal ng lakas CMD na partido ni Martin Tambaluslos at ng iyang kanya mga kasamahan, at ito na nga lumabas ang kanilang pinagplanuhan at pinagmitingan. Ito, ang title po, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. May logo at ito po ay fresh from the oven. Galing sa kanilang pagluluto po ito, no, Doc Elmer. Final election, final campaign, sprint action plan. Schedule. Number 1, arrival of participants. Number 2, opening remark. Number 3, message of commitment. And number 4, closed door meeting. No? Kay Eric nabanggit kanina ni DJ Chacha, napaka one-sided sana, kinuha man lang yung side mo. Bakit ano bang binanggit ni DJ Chacha? Hindi ko pa po napakinggan. No? Binanggit ako ni DJ Chacha. Hindi ko po siya pinapakinggan eh. Ano daw ang sabi ni DJ Chacha? Sino ba si DJ Chacha? Ito ba yung partner ni Ted Filon? Siguro, hayaan mo na siya. Kung ano man po ang kanyang mga sinabi, definitely hindi niya po alam at hindi niya kilala si Ka Eric. No? Walang alam yun, nagdudulong-dunungan lang. At dahil wala naman siyang alam, so ang kanyang mga sinasabi, hindi naman po tumutugma sa katotohanan. Okay? Okay. So dito po tayo, pumunta muna tayo sa main topic natin. No? Okay. Oplan Horos, no? Muntik na maging Oplan horror, no? Muntik na maging Oplan horror. Sa dinami-daming mga terminology, horos pang ginamit nila. Horos po is a Spanish word meaning hour or tungkol po sa oras, no? Oplan horos. Kaya po ang eksperto sa mga relo o timepieces, tinatawag po na horologist. Horologist. Hindi po yun tungkol sa horror. Ang horologist po ay eksperto tungkol sa paggawa o pag-repair o pag-check at pagpapaandar ng mga timepieces o mga relo o mga watches. No? Kaya horologist. Kaya itong Oplan Horos po, ibig sabihin nito ay nagmamadali sila. Horos is a Spanish word for hour. No? As the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ito galing to sa internal document nila. PBBM, si Marcos Jr., continues to be the attacked and smeared by Duterte's evil forces. Wow! Parang pinapalabas pa dito sa preliminary statement ng Oplan Horos nila na naging Oplan Horror at nabunyag na ngayon na si Marcos pang biktima. Samantalang siya ang nag-aabuso sa kapangyarihan at poder at nangungonsinti sa pangungurakot at pag-abuso sa pundo at kabanang bayan, siya pang biktima. No? Sabi ni Dalipi, no? Sip-sip talaga itong si Dalipi. Ano? Iwan ko kung kailan kaya ito magbabayad ng kanyang utang sa taong bayan. Ano? Maniningil din ng taong bayan. No? Si BBBM daw ay nanatiling inaatake ng mga evil forces ng mga Duterte. Ay mukha ang dinidescribe ni Dalipi ang sarili niya, no? He is describing himself and their group. Ito pa, sabi niya, preliminary nila ito sa Oplan Horos, parang rationale nila. His kindness, wow, kindness, and tolerance, hanep, sa mga terminology, should not be exploited by the opponents. And his reign shall defend by, mali man tong grammar, shall be defended
Ano man itong si Dalipi, hindi man ito nag-aral ng Grammar 101. Shall be defended by every beneficiary of the alyansa. Ano man ito si Dalipi. Wrong grammar na, wrong basis of statement na, kalukuhan at baluktot pa ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi dito, ng kanilang uplan horror, no? Dahil daw siya ay mabait, wow, at tinotolerate niya ang mga ginagawang kasamaan sa kanya, dapat daw si Marcos Jr. ipagtanggol. Ipagtanggol ng bawat miyembro ng alyansa. Wow, sa mga kampanya nila to. According to the President's instruction, ito na, Dalipi pasinungalingan mo ito kung hindi nanggaling ito sa inyo. Nagbigay daw ng instruction si Marcos Jr. na ang Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus. Ayan na. Ito na ang sinasabi ni Ka-Eric na October last year pa 2024 or September pa nga ay nagkaroon na ng mga pagpupulong upang paghandaan ang total and highly financed, well-organized, premeditated political demolition job na ngayon ay nabubunyag na tinatawag nilang Uplan Horror o Uplan Horos. Okay? According sa kay Dalipi, sa internal document na ito, hindi ko nadala ang tipara ko yan, no? As a staunch ally of PBBM, ang mga kaalyado daw nila sa politika na tumatakbo sa pagkasenador, ay dapat may advantage position tayo pagkatapos sa midterm election. Okay, sabi niya, ito na. What we have accomplished, accomplishment daw ito ito daw ang tinatawag nilang accomplishment, ang mga sumusunod na kalapastanganan at katarantaduhang ginawa nila sa paggamit ng pag-aabuso sa kapangyarihan, terorismo ng Estado at paglulustay sa kaban ng bayan. No? Kulukoy din ito si Dalipi. Accomplishment daw ito. So mula doon sa Oplan Horos na rasyonale, ito po ang kanyang binabanggit dito sa briefing. Ito briefing. Nagbigay ng briefing sa mga leaders ng Lakas CMD nila. What we have accomplished, sabi ni Dalipi, 1 year after the Oplan Horror formulated, so tama nga, last year ito, the Alyansa has made encouraging progress. Wow! We have greatly weakened Duterte and the evil forces according to the Oplan Horos. Napahina daw nila ang puwersa ng mga Duterte at nang sa ganun po ay na-accomplish nila ang kanilang main objective na pahinain at atakihin ng todo-todo ang Duterte political camp. No? And ito pa, sabi niya, sa accomplishment daw nila, aligned with the more, aligned with the optimistic midterm elections result situation, sabi ni Dalipi at ng Lakas CMD, we are confident that Dots daw si Duterte, will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. And we have accomplished. Wow! So dahil daw sa ginawa nilang paglapastangan at pag-abuso sa pundo at kapangyarihan at ang walang kahihiyang iskandalusong pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte sa Netherlands, ay na-accomplish daw nila na wala na ang possibility ng matibay na political challenge na manggagaling po sa Duterte political camp. No? Sino ba ngayon ang evil? Sino ngayon ang nagbabalak pala na gumawa ng ganitong katarantaduhan? At sabi niya, 1 year na pala nilang pinaghahandaan. 1 year na nilang pinagplanuhan. Ito how to defend ang mga gains daw nila. Paano daw ito ipagtatanggol at paano magpapatuloy. Set up a core campaign team. Ito na. To include SP Martin, si Speaker Martin Tambaloslos, President Tamayo, si Tamayo itong kanilang party president sa Partido Federal, Congressman Toby Chanco, and Congressman AG. Itong si AG ay initial ito, no? Kung sinong itong AG or AG
Hindi pa natin natutukoy ito, pero i-deduce natin ito mamaya at i-decipher, no? Kung sino itong Congressman AG nila, no? Na sinasabi nila. Aligned with more parties, ibig sabihin magpapalawak po sila, ensure the certainty of Partido Federal while aligned with Lakas, NUP, Nacionalista, and NPC, etc. Endorse VIP candidates. So, ibig sabihin may mga guests sila. Congressman Erwin Tulfo, Senator Ping Lacson, Senator Pacquiao, Senator Bong Revilla, Lito Lapid, and Mayor Abby Binay. So, ito na ang kanilang mga plano nung last year pa. And then ito, raise campaign funds. Si Congressman Saldico mag-prepare ng 8 billion budget. At that time, na ginagawa ang planong ito, si Saldico, si Dracula, siya po ang head o chairperson ng Committee on Appropriations. 8 billion initial lang ito na budget para dito sa kanilang pagbubuo ng campaign team nila. Ito pa, number 5, use policy tools. Ibig sabihin mga programa at mga patakaran ng gobyerno. Brother Beethoven, no? Pwede mo nang i-post. Ito, like exemption of rice tariff and improvement of uniform personnel's remuneration packages. Ito po ang ginawa ni Martin Romualdez kasama si Dalipi na nagpirma nitong dokumento at si Saldico na tinawagan niya si General Bronner. Nagmamayabang siya last year yun doon sa budget na naipasa na tungkol sa pagpapataas ng tinatawag na SA o Subsistence Allowance. SA. Ang ibig sabihin po nito, from 150 per day to 350 per month. Magiging 10,000 na ang subsistence allowance ng mga sundalo. Army, Navy, Marines, Air Force. Ayun. At yan po ay walang kahihiyan po na ginawa ni Martin Romualdez at nila Saldico. Tinawagan din ni Saldico si General Palafox, ang Southern Luzon Commander. Ito na ang binabanggit nila na ginawa pa na nila na pang bribery, panunuhol. Panunuhol, mga kababayan, ang ginawa nito nila Dalipi, nila Martin Romualdez, nila Saldico para hindi umangal ang mga kasapi at pamunuan o mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Walang kahihiyan po na ginagamit at nilulustay ang kaban ng bayan para i-bribe, i-corrupt at bilhin ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines na pinayagan naman ni General Bronner at even ni Marbil. So ito na, nare-reveal ngayon na bahagi iyon ng Uplan Horror. Hindi makamove on si Ka-Eric sa Uplan Horror talaga, no? Uplan Horrors pa sila, no? So klaro ang pagbibigay ng amenda doon sa mga tinatanggap na mga basic benefits ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid na mga sundalo at pulis ay binigyan pala yan ng plano mismo dito sa Uplan Horror nila upang gamitin ito na pang bribery o pang nuhol at minamaliit at iniinsulto nila ang dangal at pagkatao ng mga sundalo at mga kapulisan na kaya pala silang bilhin at suhulan sa pamamagitan ng kanilang mga bulok na mga opisyal. Kagaya po na nangyari ng pagmamayabang ni Saldico, ni Martin Romualdez dito at ni Dalipi sa kanilang paanunsyo-anunsyo at ni Martin Romualdez kay General Bronner at kay General Palafox. May kumakalat niya na video. Ito pa. Puntahan pa natin ito. Number 3. Endorse VIP candidates. Ito na si Tulfo, etc. etc. Raise campaign fund, no? And use policy tools, information campaign, and reactive. And other social network, mga trolls nila to be established, no? So ito na. Ano pa po ang mga nakita natin dito sa dokumento? Ito, bantayan nyo ito mga kababayan. Ito, basahin ko. And absorb some influencers. Ito na
kung bakit si Peebles Talakera, na dati pong kaibigan nila Mas Maharlika, ay nag-unti-unti na rin pong pumunta doon ng ilang vloggers na pinupunduhan na ng grupo nila Marcos at Romualdez. Nasa plano talaga nila. How to attack? Ito. How to attack? Number 1, the ICC arrest plan, ang PNP, ang PDEA, ang HRC, ang Congress, work with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain the arrest order for Duterte and successfully arrested and transferred him. Wow! Dinowngrade pa nila, arrested ko no. Anong arrested? Yun po ay isang state-sponsored kidnapping. No more, no less. Yun po ay isang state-sponsored forced abduction with forced exile against kay Pangulong Duterte. Hindi po yon na pinatransfer lamang sa Europe. Number 2, ito pa, domestic investigation. The House, ang House of Representatives ni Tambaluslos, the Department of Justice, the NBI, and the Commission on Audit and the Anti-Money Laundering Council must conduct ongoing investigation on the drug war and other CF cases, confidential fund cases ito. Yun pala ang dahilan kung bakit ang NBI ay nagiging kasama na dito sa pagbubuo ng mga case build-up na ito na ang layunin po ay durugin ang buong Duterte political camp, mga kababayan. And no less than, these revealed documents now, nagpapakita na ganun nga po ang pinaghandaan nila 1 year ago pa at tumutugma doon sa revelations ni Ka Eric na nanggaling sa isang undersecretary sa security sector na ngayon ay kasama na po nila ang mga komunista sa planong ito. Number 3, i-launch ang impeachment. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget. Pag sinabi pong soft budget, ito po ang mga kinukurakot nilang budget mula sa AKAP, AIX, MAIX, at iba't ibang mga programa at pondo na hindi infrastructure projects. Ang infrastructure projects po, ang tawag dyan, hard projects. Ang mga proyekto po na pondo na pwede mong i-juggle, pwede mong kurakutin kaagad, at pwede mong i-manipula at hilutin, ang tawag dyan mga soft projects. Soft projects. So, ito na po ang nagpapatotoo na ang pondo pala sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay umabot ng mga 400 billion pesos. Ang ipinamudmod na mga soft projects. Kaya nagmamayabang ito si Congressman Franz Pumarin na dating PBA basketballista na naging congressman politiko sa Quezon City na nakakuha siya ng 3.5 billion pesos na proyekto at mga pondo mula kay Martin Romualdez. The first time daw niya na parang nalula pa siya, no? At hindi siya makapaniwala na ganun kalaki ang pondo na kinuha at ibinigay para sa kanya galing sa kaban ng bayan. How much more ang mga kagaya ng mga sipsip at abusado na si Acop, si Pimentel, si Dan Gogol Fernandez, si Boy X Calderong NPA Paduano, at si Suarez, at ganoon din po pati si Benny Banal na Aso, Santong Kabayo Abante. Di mas lalong malaki siguro. Higit pa sa 3 billion at even ang CPP, NPA, NDF po, mga 1 billion ang pinasuhol sa kanila na mga soft projects. At ito ngayon ay nakalagay sa Oplan Horror document nila Dalipi at Martin Romualdez. Wow! Hanep! Hanep sa kahanep-hanipan. God will always have His own miracle ways in order to reveal the truth before the people. At ito na nga. Ito pa. Number 4, maliban sa pag-bribe sa mga kongresista at mga swapang at buaya na politiko dyan sa Kongreso, ito pa, number 4, weaken the Dutch Alliance. Wow! Ang mga Dutch Alliance na to, ang mga termino na ito po, gamit ito ni Trillanes. I doubt, baka si Trillanes din po, ang isa sa mga nagbigay ng briefing na ito. Kasi ang mga Dutch na mga terminology, paboritong gamitin po yan ni Trillanes, mga kababayan. Dutch. Minsan, Mau Digs, Mau Chidong Digong, no, para
insultuhin po si Tatay Digong tungkol doon sa kanyang tamang navigational policy on the aspects of foreign relations sa China, kung paano niya po minamaniobra sa geopolitical condition ng ating bansa. Tinatawag siyang Maudigs o kaya Duts, no? Ito pa, the action plan against Kibuloy, ayon, inamin din po nila dito sa Oplan Horror nila na ang ginawang pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ sa SMNI at kay Pastor Kibuloy ay isang grand design upang lumpuin at paralisahin ang mga support infrastructure at mga information platform support para sa mga Duterte. Ito, the action plan against Kibuloy and KOGC is completed. Ayun, napakulong nila si Pastor Kibuloy kahit na wala pang mga ebidensyang naipresenta at akusasyon lamang, hindi siya pinayagang makapagpiyansa. Sabi nila, completed na daw po ang paglulunsad ng atake at operations laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI syempre. Therefore, we have squeezed Dutz Campaign Fund. Ang kanilang paniniwala na pinupunduhan po ng Kingdom of Jesus Christ at ni Pastor Kibuloy at ng SMNI si Pangulong Duterte para umatake kay Bongbong Marcos. Ito ang tinatawag na nahihibang na uri ng pahayag at isang distorted na uri ng mind frame. Hindi nga makagalaw ang KOGC at ang SMNI at si Pastor Kibuloy dahil lahat na lang po ng galaw dito ay ginagamitan ng state terrorism. So paano pa makapag-finance si Pastor Kibuloy na ang kanilang organisasyon at ang kanilang ministry ay ginagapang at ginigipit simula na po ng 2 taon na nakararaan, hindi pa po nailulunsad itong Oplan Horror nila. Ki-horror talaga. No? Talagang kalukuhan at kademonyuhan po ang ganitong uri ng mga inilabas ngayon na mga plano pala at mga planong ginawa nila. Ito pa. Number 5. Counter disinformation. Fight back Duterte and KOGC by information campaign against war on drugs, smuggling, and private military. Wow! Kaya pala nila gustong tanggalin ang SMNI. Kaya pala nila gustong tanggalin si Pastor Kibuloy at ang KOGC ay lumpuin at takutin sapagkat ang tinitingnan pala dito nila Dalipi at ng grupo nila Martin Romualdez, si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ daw ang may pakana kung bakit nagiging malakas ang pag-atake ng mga Duterte kay Pangulong Duterte. Di kung hindi ba naman sila nahihibang at kalukuhan itong kaisipan na ito, pinunduhan pa at pinaniwalaan pa ni Martin Romualdez at ni Marcos. Ito pa. Panghuli. Ibig sabihin si Trillanes po ay involved na involved. From all indicators, it was not about the CPP, NPA, NDF alone. Kung hindi kasabwat at kasama po si Sunny Boy Trillanes. According sa dokumentong ito na kumakalat na ngayon sa social media. Mukhang malabo maging successful ang eleksyon ng PDP laban favor. Tingnan natin. Okay. Following the strategy and moves prior to election. Number 1, speed up the impeachment at the Senate using FLR to win Senate through SP Chis Escudero. Ibig sabihin po, gagamitin po nila ang Kongreso upang maging instrumento na tanggalan ng mandato si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng railroaded impeachment trial at mukhang sold out na si Senate President Chis Kilay Escudero. O magpaliwanag ka ngayon, Senate President Escudero. Papaliwanagin mo ito si Manuel Jose Dalipi dahil siya ang nagsasabi na made na ang iyong kooperasyon upang ilaglag at abusuhin ang Senado sa pamamagitan mo upang mapatanggal by way of impeachment conviction si Sara Duterte. Without the explanation of Dalipi and Escudero, mananatili po na totoo ang pagtingin ng taong bayan sa ganitong uri po ng napakaruming laro at maniobra sa politika ni Marcos at ni Romualdez using the impeachment complaint as basis para po ipatanggal nila
si Vice President Sara Duterte. Okay. Number 2, pull down the booming ratings of the Dutch candidates due to Duterte's arrest. Inaamin po mismo ng Lakas CMD at nila Marcos Romualdez na ang kanilang pagkakamali by underestimating sa kanilang pagkakabuhong sa kapangyarihan, nakalimutan nila na pwedeng magising at magkaroon ng kamalayan at sama-samang pagkilos ang mamamayang Pilipino, lalo na po sa nakita nila na kalapastanganan at iskandalusong pagtataksil kay former President Duterte na ginawa ng Marcos Romualdez. In that absence of correct perspective kung paano ang responde at reaksyon ng mga taong bayan, lumalabas po mga kababayan na natatakot sila na ang sympathy votes ng mga Pilipino ay mapupunta po during the midterm elections sa mga kandidatong iniendorso at tinutulungan nila former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Ito pa, maliban sa natatakot sila dito sa mga nangyari na pagkakaroon ng pag-angat ng suporta ng taong bayan sa mga kandidatong sinusuportahan at ini-endorse ni Pangulong Duterte, sinasabi din po nila dito sa Oplan Horror nila to clarify forward domestic investigation or to carry forward the domestic investigation sa korte at iba pang mga investigating bodies sa Pilipinas. The House of Tambaloslos, the DOJ, the NBI, the Commission on Audit, AMLAC shall investigate all drug war and confidential cases against the Duterte. Kaya itong ginagawa nila ngayon, pati si Sara Duterte, ang kanyang asawang si Atty. Man Scarpio, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte, ay magkakaroon din po ng possibility na ilalabas ang kaso at ipapaakyat sa korte at pwede pong hulihin o arestuhin si Atty. Man Scarpio at si Pulong Duterte. At nakalagay dito yan sa plano nila na hindi sila makukontento na si Sara Duterte lang at pati si Pangulong Duterte ang inatake nila. Kaya si Harry Roque binira na rin nila. Si Ka Eric, si Loren Badoy at ang patuloy po nilang pag-atake sa mga KOGC, kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. Walang humpay. Number 4, disqualify key candidates. File drug and murder cases, itong gagawin nila kay Pulong Duterte at kay Atty. Man Scarpio, and punduhan or ipailan ng kaso si Pulong Duterte, si BG's Bongo, and De La Rosa in local courts para po maparalisa at magiging matakotin na ang mga kaalyadong natitira pa ni Pangulong Duterte sa loob ng Senado. So, klaro ito pala ay grand plan design upang sistematiko po nilang mailunsad ang atake at pagpaparalisa sa Duterte political camp. Power and influence nila ang ginamit at pondo ng bayan nitong gobyerno ni Marcos. Okay. Maliban sa pagpapadisqualify kay Bato de la Rosa, kay Bongo, at pagpafile ng kaso, kung hindi sila madisqualify, ay itong pagpupundo po ng kampanya ni Carlo Nograles sa pagka-mayor dyan po sa Davao City. Malinaw na ang nagbabankroll, ang nagpupundo sa lahat po ng mga pagkilos pang politika at eleksyon ng mga Nograles ay walang iba kundi si Marcos at Romualdez mismo. At ito ay nabulgar dito sa dokumento na inilabas po ng Lakas CMD sa kanilang security briefing na ginagawa kahapon. Okay. Number 5, counter disinformation, shout down all Duterte political and fake accounts. At number 6, freeze the Duterte assets. Mga kababayan, tinalakay po natin ito. Ang nagpirma dito si Dalipi, no? Jose Manuel Dalipi, Executive Vice President, Lakas CMD. What are we seeing right now, mga kapatid? Tatlong bagay. Ang nagaganap sa Pilipinas po ngayon ay pinaghandaan at hindi tsamba. Ito po ay isang marumi, ngunit ito ay isang determinado at mapangwasak na laro ng politika
ng Marcos Romualdez. At yan ay nadiscover natin nang makita ko kanina ito mga alas 4, itong dokumentong pinadala sa akin. Sabi ko ito na ang nagba-validate that indeed there was a premeditated, well-planned, and pinaghandaan talaga at pinunduhan na demolition job para mawala na po sa landscape ng politika ang mga Duterte. Subalit, ano man po ang gawin ni Bongbong Marcos at ni Lisa, patuloy po na umaangat on the average 59 to 61%. Hinilot na lang nila yun para wag masyadong mataas ang approval and trust rating po ni Vice President Sara Duterte habang nangungulilat po si Bongbong Marcos na mayroon lamang mga 25% approval and trust rating, 75% halos ang nagtatakwil kay Marcos. Ito pa si Romualdez, 14% lang po. 14% lang po ang kanyang trust and approval rating. Kaya nagtataka po ito ang lola ninyo na barker sa Malacanang ngayon na si Claire Castro, bakit daw ang mga survey na ito ay parang pinapalabas na gospel truth samantalang mga 2,400 lang ang respondents nila. Wow! Di ba lahat ng mga survey firm gano'n naman talaga? May sample size respondents. Pero pag sinuri mo talaga, statistically and by way of solidarity, ay talaga naman pong madidiscover mo talaga na mas malaki ang mga sumusuportang bilang ng mamamayang Pilipino kay Sara Duterte. Pangalawa, kahit anong gawin nila na pagtatakip, ang sinisisi po ni Claire Castro na bumabagsak ang persepsyon at pagtitiwala ng mga mamamayan kay Marcos dahil may fake news, dahil may mga troll operators. Kaya nila ngayon tinatarget ang mga vloggers, ang mga independent social media personalities. Iyan ang dahilan kung bakit si Ka Eric nag-sidestep po ako at nagkaroon ng self-preservation. Because at the very onset, alam ko po na may ginagawa at niluluto po sila na hindi po kanais-nais at isang lantarang paglalabag sa batas at mga pagpuprotekta sa batayang karapatan ng mga mamamayan na ginagawa ngayon ng Kongreso upang kami ay supilin, paluhurin, upang hindi kami manindigan sa katotohanan. Wow! Number 2, that indeed the document na kumakalat na ito, mahirap po yan pasinungalingan. Nila Marcos at Romualdez na wala silang kinalaman, maliban na lang po kung sasabihin ni Dalipi na hindi totoo ang kanyang mga pinagsasabi dito at yan ay luma na. Subalit, makikita ng mamamayan na ang pattern ng pagkakaroon ng pundo, plano, pag-execute at pag-orchestrate at pagbubuo ng malawak na mga operations that will render the crippling effect sa mga Duterte, pinaghandaan na nila prior pa po lumabas itong Oplan Horror o Oplan Horrors nila. Okay? Number 3 point po mga kababayan, that after all, ano man po ang sinasabi nito ni Kulukoy Congressman Dalipi na parabagang sila pa ang biktima at sila pa ang nagiging sanhi kung bakit daw ang mga mamamayan ay wala ng tiwala sa gobyerno dahil ipinapalaganap daw ang fake news. Ayun. So ito ngayon, sino bang nagpi-fake news na kino-question niya palagi at nakatutok lamang sa pag-atake at mga pagpapahiya sa mga Duterte na naging obsession na niya at parang nag-develop na siya ng OCD ng tinatawag na Obsessive Compulsive Disorder, itong lola ninyo na barker ni Marcos na sa Malacanang lang naka-duty na ang pangalan niya ay si Claire Castro. Sinasabi niya na ang mga survey na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Basta ito ay hindi tumutugma sa kanila. So ang tumutugma sa kanila, mapagkakatiwalaan nila. Number 2, ang survey daw ay hindi naman kapanipaniwala sapagkat maliit lang daw na bilang ng mga Pilipino ang nakuhanan ng opinion. Lahat po ng survey sample sa international level ay nagkakaroon po ng respondents between 200 to 250. No? Minsan, ang kanilang mga respondents pero kaya nilang bumuo na mga pagtingin. Pero kung magkaroon po na mas malawak na pampolitikang pagtingin,
ay pwede po ang 2,000 to 2,500. Ayun. So, malinaw na ito pong mga inilabas na dokumento dito ngayon na pinadala sa akin, nanggaling po ito mismo sa nakaupo sa mga mitingan nitong House of Tambaluslos, kung saan ay nakita natin na 1 taon mahigit na pala pinagpaplanuhan na nila at dudurugin talaga nila ang mga Duterte. At dahil dyan, nagkaroon sila ng lakas ng loob na ipatupad ito dahil ang mga komunista terorista at ang pati na po ang mga dilawan at hilaw na komunista, nagsama-sama po sila. Kasama na po ang mga bulok na mga negosyante at politiko. Kaya what happened to the Duterte political group right now, ito po ay isang pagluluntad o paglalansag ng kanilang sistema ng politika na ang dahilan ay para mawala ang mga Duterte sa pamamagitan po ng iba't ibang pamamaraang legal, extra-legal, at seemingly nilulusutan at iniikutan ang saligang batas para po masunod ang kagustuhan nila na mapigilan ang pagpapalayas ng mga mamamayang Pilipino sa kanila. Okay? Ito pa, pangalawa, ang pangatlo na nakita natin mga kababayan, it is very apparent right now na ang pagkakabulgar dito ngayon sa dokumentong ito na inilabas nila Manny Dalipi at malamang ito ay nanggaling din sa isa sa mga senior leaders nila na nag-attend ng kanilang pagtitipong na ito noong April 22, ito rin po ang nagpapakalat upang muling mamulat pa ang mga mamamayang Pilipino. So the Oplan Horror, na sana ay Oplan Horos, nang ibig sabihin po ay our, no? Pabilisin ang oras upang dakmain at sakmalin ang Duterte Political Group ay ngayon po ito na ang nagiging sanhi upang mas lalo pang magalit ang mga mamamayang Pilipino. Kaya babalikan natin ito, ang talakayan dito, bukas, kasi may 2 dokumento pa daw na ipapadala kay Ka Eric. Abangan nyo, mga 5 a.m. or 6 a.m. bukas. So dito yan sa inyo dyan, gabi. Wednesday, kasi Lunes pa ngayon, Martes pa ngayon, dito sa East Coast area. Ayun, ng Estados Unidos. So magbabalik po si Ka Eric. At least, nagtugma at nagkaroon po ng bahid ng similarities and therefore nabuksan po ang pagkakaroon ng antas ng believability or credibility, yung sinasabi ng source natin na dating undersecretary sa security sector at siya po ay abogado din na nakita niya at nasaksihan niya kung paano po pinaghahandaan nila Marcos at Romualdez through doon sa safe house na kinuha nila Romualdez doon sa isang malaking subdivision kung saan ang mga operatiba ng CPP, NPA, NDF ay doon po pumupunta pati itong kaluluwa ni Trillanes. We are waiting for the documents to arrive. Kasi hindi lang daw niya pagbuuing ibibigay kay matrace na nanggaling sa kanya o ma-mention ko pa siya, di nagkaroon pa ng investigation. Pero mahalaga dito na bubulgar natin that everything that is happening right now sa Duterte political camp ay pinonduhan, pinagplanuhan, at ginamit ito para magwasak ng ating demokrasya, magwasak sa karapatan ng mamamayan sa malayang pamamahayag at pagsasalita, at ang layunin nila ngayon dito sa pagbubulgar ng plano na ito ay aagawin po nila ang momentum, ang buwelo ng sentimiento ng mamamayan na ngayon po ay umaapaw pa rin kahit na 40 days na pong nakakulong at illegal na nakadistyero o na-exile si Pangulong Duterte, tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa kanila. We will wait for the documents to come and then i-analyze natin kung matutuloy po ba ang plenary voting to convene the Senate as an impeachment court on July 2 or July 3 pagbalik po ng Kongreso bago matapos ang 19th Congress. Ayan. Maraming salamat sa pag-unawa ninyo, pagpapakulay, pagsuporta, at kaya nga kahit pagod si Ka Eric ng biyahe mula sa Las Vegas, Nevada, with more than 500 Filipino community group members and leaders ang nag-participate doon sa Solidarity Action para po sa pagtulong natin sa PDP Laban candidates ni Tatay Digong at ganun din po ang pagsusulong natin ng Agenda for Good Governance na tinutulungan na rin ngayon nila Pastor Kibuloy at ng KOGC na maging bahagi po ang nation building na ito
bilang tungtungan ng mabuting pamamahala. Kagaya po ng layuning at gustong gawin ni Pastor Kibuloy. Ngayon, kahit napapagod ng konti si Ka Eric, I found time and pamamaraan, no? To be able to communicate sa inyo sapagkat hindi ko po mapapalagpas itong tumutugma at nagkaroon ng parallelism, no? Pagkakaroon ng similarities. Ang mga na-reveal po sa atin noong October or September last year ay dito na po pinatutuhanan na kinokompirma ni Dalipi at ng House of Tambaluslos na mga congressman at kanilang mga supporter sa Lakas NUCD na ang pangangampanya pala nila talaga ay para wasakin at iparalisa ang Duterte political camp. That includes the situation right now of Atty. Harry Roque, ni Loren Badoy, ni Ka Eric at iba pa pong mga vloggers na tumutuligsa at naninindigan laban sa malawakang korupsyon at mga sistematikong panunumbalik ng abuso sa poder at kapangyarihan na ginagawa ng Marcos and Romualdez government. Magbabalik po si Ka Eric at medyo pagod na talaga at kayo din may mga trabaho pa. Maraming salamat for sharing our video, promoting our live stream at ang ating channel at sa mga nagpapakulay at tumutulong kay Ka Eric sa pamamagitan ng pagtulong nyo kay Langging at sa aking mga anak diyan sa Pilipinas. We will always cherish and deeply appreciate the goodness of your heart. And in solidarity, ako po ay magbibigay ng pagpupugay at pasasalamat in prayers, including po ang patuloy na mabuting paggawa para sa kabutihan ng ating mamamayang Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Number 18 sa balota, si Ka Eric po ang number 3 nominee, pero ang numero sa balota po na ibuboto ninyo, hindi si Ka Eric, kundi Ipanaw Sambayanan number 18. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Bye for now. Mga 12 or 10 hours from now, magla-live tayo muli kapag nakuha ko na po ang documents na ipapadala daw nila sa akin ngayon. Maraming salamat. Mag-ingat kayo. Everybody, God bless and protect you. And so Allah with those who are Muslim brothers and sisters. Mabuhay. Maraming salamat.